Isa sa pinaka-iconic, classic at masarap na almusal ng Pinoy, lalo na kung ipapartner sa kape ang cravings natin today. At dahil nga po food is life and diet is a lie, ay tara samahan nyo akong gumawa ng pandesal sa unang pagkakataon. Gumamit lang pala ako dito ng isang buong itlog, 1/4 cup ng brown sugar dahil wala akong white, isang cup ng lukewarm na i-buff milk, tapos naglagay din ako ng 2 teaspoon instant dry yeast. Pagkatapos kong ilagay, hinalo ko lang yung mabuti para matunaw yung asukal. Sinunod ko na rin ilagay yung oil, 2 tablespoon lang, 1/2 teaspoon ng salt, at 3 cups ng all-purpose flour. Ito nga lang yung mga ingredients na ginamit ko, tapos pinaghalo-halo ko lamang yan hanggang sa maging ganito na, at saka ko siya inilagay sa baking mat. Dito nga ay sinimulan ko na yung masahin hanggang sa makuha ko yung texture na kailangan ko. Pagkatapos ko nga masahin, ay nilagay ko lang ulit yan sa isang lagayan, pinahira ng konting mantika, tapos nilagyan ng takip, at maghihintay naman ako ng 1 oras para siya umalsa. At dahil nga wala ako ng breadcrumbs na nilalagay sa pandesal, ay nagtosta na lang ako ng tasty, tapos pinino ko lang yan dito sa food processor. At eto na nga yung kinalabasan niya. Pagkatapos naman ng 1 oras, ay eto na nga at alsado na yung ginawa nating dough kanina. Pinanipis ko lamang yan, tapos minasahe ko na rin ng konti, at saka hinati-hati ko na dun sa laking gusto ko sa pandesal. Yung laki nga ng isang buo pa lamang ay siguradong busog ka na. Pagkatapos ko nga bilugin yan, ay saka ko naman nilalagyan na ring dinurog na tinapay kanina. Pagkatapos kong ambudburan yan, ay mag-iintay ulit ako ng 45 minutes bago ko siya iluto sa oven. Dalawang version pala nga ni yung ginawa ko dini, yung isa ay plain lamang, tapos yung isa ay nilagyan ko ng cheese. Siya nga pala, i-comment mo naman kung taga saan ka para mabati naman kita. Hello nga pala kay Manuel from Apayao, Hazel ng Bicol, Vicky Martinez ng Zamboanga Sibugay, Kochi ng Marinduque, at Ashley ng Davao City. Maraming salamat po sa palaging panonood. Balik naman tayo dito sa inaluto natin. Ito na nga pala yung kinalabasan ng pandesal na niluto natin. Niluto ko nga lang yan sa oven ng 180 degrees Celsius ng 15 minutes. Kung gusto mo nga ni na mas toasted pa dito, ay pwede mo siyang mas tagalan pa sa oven or gawin mo siyang 20 minutes. Ito nga't pwede nang magmerienda ng fresh at mainit-init pang pandesal. Hamos, kain na po tayo. Kung nagustuhan mo nga ang video na to, ay paki-like and share naman. Follow mo na din ang page para sa mas nakakatakam pa nating mga luto. Salamat!